Good morning mga kaibigan. Alam niyo ba kung bakit ang gobyerno mismo at ang mga Senate President, ang Senate President, yung Senate, yung mga nasa posisyon sa pamahalaan, yung mga senators, yung mga kongresista na andyan ay natatakot na ang Iglesia ni Cristo magrally. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang Iglesia kasi ni Cristo, mga kaibigan, nagkakaisa. At yan ang sinusunod na pananampalataya ng mga Iglesia ni Cristo. At dahil sa kaisahan, ay yan ang nakakatakot. Bakit? Maging sa pagboto, natatakot sila kasi kapag ang Iglesia ni Cristo ay kinalaban nila o nagalit mismo sa kanila dahil sa kaguluhan ng ginagawa nila, na samantalang yung taong bayan na ihalal sila, na iluklok sila dyan sa posisyon na yan para ang asikasuhin nila, ang atupagin nila yung problema ng Pilipinas. Ito na nakakalungkot. Sila mismo na namumuno, sila mismo ang nag-away-away. Ang gusto lang naman ng Iglesia ni Cristo ay manatili yung katahimikan sa bansa natin. Yun lang. Pare-pareho tayo mga Pilipino. Kailangan magtulungan tayo para umangat ang bansa natin. Hindi tayo yung nagsisiraan. Kaya nakakalungkot lang dyan sa mga nasa posisyon ng pamahalaan. Simula sa Pangulo hanggang sa baba. Nakakadismaya. Kasi yung ginagawa nila, nakikita ng taong bayan. Sila mismo nag-aaway-away. Ba't hindi sila magkaisa para umunlad ang Pilipinas? Kasi ang karamihan kasi dyan sa kanila, siguro, ito opinion lang ha, ang gusto nila yung power. Yung marami silang makuhang pera. Kasi andyan na rin yan sa Biblia eh. Sa huling panahon, ang tao magiging maibigin sa salapi. Yeah, power. Gusto lang magpayaman. Hindi nila iniisip yung taong bayan. Yung bansa natin, yung Pilipinas. Kaya ganyan, nakakagulo. Nakakalungkot lang na yung mga tao na pumili sa kanila, nakikita sila na ganun ang nangyayari. Nakakalungkot. Ayusin nyo ang pamamalakad sa pamahalaan natin, mga kaibigan, mga simula sa Pangulo hanggang sa baba. Ayusin nyo, huwag kayong mag-away-away. Hindi kailangan ng taong bayan ang mga leader na ganyan. Sabi nga sa Biblia, kapag ang isang kaharian, marami ang hari, talaga magkakagulo. Kaya magkaisa para sa Pilipinas, para sa bansa natin. Iwasan nyo na, kalimutan nyo na yung mga personal na mga motibo dyan sa pamahalaan. Ang gawin nyo, yung dapat na ibigay sa tao, yung serbisyong tunay, yung totoo. Ang dami-dami nang naghihirap. Halos, ang dami-dami ng mga Pilipinong naghihikahos. Yun ang pagtuon nyo ng pansin kung paano sila matulungan umangat. Yun lang naman ang may papayo ko. Salamat.